Happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Yan, tayo po ay magsisimula na po sa ating pong ikalawang serbisyo sa ating pong pagsasamba araw na ito. Bago po tayo mag-awitan mga kapatid, tayo po muna yumuko panandalian para sa ating pong maikling panalangin. Ang banal na makiparan sa lahat, Panginoon, magpasalamat po kami sa pagkakataon nito, Panginoon, na kami po yan nagpupuri sa inyo at nagsasamba. Panginoon, bigyan nawa kami ng magagandang boses para po sa aming pong pag-aawitan sa umagang ito at basbasan niyo nawa kami at pagpalain. Pawarin kami kung saan kami kasala sa Panginoon Jesus. Amen. Para po sa ating unang awitin po natin ang "Oh Brother, Be Faithful." Tayo po yung umawit lahat mga kapatid. Oh, brother, be faithful to Jesus with one, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious throne and join in the conqueror's songs. Oh, brother, be faithful with and faithful to Him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us His own. Oh, brother, be faithful and city of gold, prepare for the good and the blessed. Is waiting His portals of pearl to unfold and welcome thee into the rest. Then, brother, be faithful and long shall we stay in where He's here, for Lord. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious one. Oh, brother, be faithful, He soon will descend. Creations of God and King, while legions of angels His chariot attend, and comrades of victory bring. Oh, brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, the title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's here, shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet beam on thy brow. Brother, be faithful, thy promise is sure, that waits for thy faithful and tried. The rain will the ransom immortal and pure, and ever with Jesus abide. Para po sa ating pong ikalawang awitin po natin sa may page 343, "All the Way."
by faith in Him to dwell. For I know water before me, Jesus knowing all things well. For I know water before me, Jesus knowing all things well. The way my Savior leads me, till each winding path I tread, gives me grace for every trial, fills me with the living bread. Through the waves did my falter, and my soul of thirst may be, pushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Pushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. The way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When I wake to life immortal, with my flight to realms of day, please my soul through endless dangers, Jesus leads me all the way. Please my soul through endless dangers, Jesus leads me all the way. Good morning, happy Sabat ulit sa inyong mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo ay patuloy sa ating serbisyo para sa pakikinig ng kaniyang mga salita upang ating isakabuhayan. Ngayong umaga na ito ay narito na ang ating mga participant. Sila ay ready na. At re-remind ko po sa lahat ng mga may mga katungkulan, church officer, head, mamaya meron tayong board meeting. Yung head sa ating mga department, sa ating church, mamaya po, ang oras alas 5, after EY. After EY. So, ibig sabihin, pagkatapos ng EY, manatili tayo kapatid para sa ating board meeting. Yung mga head na mga department, head ng EY, EY department, head ng treasurer, head ng ating mga basta all departments. Sabat school, lahat po tayo ay meron tayong board meeting mamaya. So, after EY. Narito na ang ating mga bahagi sa oras na ito. Andito si Brother Ronnie Ranes. Siya po ang magbasa ng susing talata sa padalhin sa ating speaker. Brother Piloton, ang ating stewardship na siya po magbabasa at magtalakay nito. Ganon din ang ating chorister, narito si Brother GR Ranes, at ang ating operator si Brother Alvin, at yung ating dalawang diakonisa, Sister Jumra and Sister Bing. Sila po ang mag-collection ng ating tithes and offering. Ganon din mga kapatid, ating pakinggan ngayon ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating makikisig na kapatid na missionary mula noon hanggang ngayon, na siya po ay pinagkalooban ng salita ng Panginoon upang italakay na ating maintindihan at isakabuhayan. Wala pong iba, si Brother Boyet Polina. At ganoon din mga kapatid, ang magdala ng special song na ito'y nahanda na sa sino man ang naghanda nito.
So, siguro ay nakahanda na ito sa nagbibigay ng special song. Ha? So, nahanda na ito kay ni Sister Alchin. Sino man ang merong special song. Sila Alchin siguro. So, patuloy ang ating service ngayong tanghali upang tayo'y makikinig. Yanyahan ko po yung ating may mga anak na sana po ay wag nating hayaan nga magtakbo-takbo para iwas po sa disgrasya. Hayaan natin na wag nating hayaan nga magtakbo doon sa baka bigla lang yan magtakbo doon sa highway. Katulad nung nakaraan sa Central, tumakbo ang bata na sagasaan at na akala namin tudas. Pero sa awa ng Panginoon, buti na lang naligtas. Kaya ingatan natin ating mga anak. Doon din sa ibang lugar na slide, na bagok ang ulo, ay yari. Kaya ingatan natin ang ating mga anak na maglagay sa safety. At alalahanin natin kapatid na meron tayong live. Yung lahat na may cellphone, paki-off po ang inyong data. Mga kabataan, huwag muna natin gamitin ang ating cellphone ngayon during sa ating pagkikinig ng salita upang maintindihan natin ang lahat. Kasi pagka maagaw ang signal doon sa ating live, hindi na ma-receive. Ngayon po ay nakita tayo sa buong mundo, lalong-lalo na sa US. Nag-monitor sila sa atin. Mindanao, Visayas, Mindanao, at sa buong Luzon, tayo po ay nakikita. So, ibig sabihin kapatid, pakinggan natin ang instruction na tama na ang ating cellphone i-off natin na para maiwasan ang pagka-distract sa ating signal para tuloy-tuloy ang pagsagap ng ating online kasi nakikinig sila ngayon sa lahat ng dako ng mundo. Kaya pasalamatan natin ang pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa atin na meron tayong church na online palagi. Free yan. Binigay ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos at pasalamatan natin ang nasa ibang bansa, ang ating tatay at nanay, ating mami at daddy, nandoon sa ibang bansa, si Sir Romy at Ma'am Mercy, na sila po ay nagmonitor sa atin upang pakinggan at tingnan ang ating mga serbisyo dito sa Iglesia ng Rampano. Salamat sa Diyos na mayroong pilbihing ito upang patuloy tayong makikinig. Ang awit, mamaya ang special song, ang Rampano Gospel Quartet. Yan ang mag-awit ngayon. Rampano Gospel Quartet. Magtayo sila mamaya para sa special song. Mga kabataan, appeal song. Mga anak ng mga kabataan, ang mga anak natin ng mga kabataan, appeal song. Maghanda kayo ng awit para sa appeal. Ang special song, Rampano Gospel Quartet. So, yan po, ang mag-awit mamaya. Okay po, tuloy ang ating service sa ating napakinggan ng anunsyo. The Lord in His holy temple. Tayo po sabay-sabay na lumuhod mga kapatid. Lord is in His holy temple. Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before
We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Only this our sweet peace afford, and in perfect still. Thine angels sung for joy, creation's war to see. We tune this day would raise our hearts in grateful praise to thee. Praise for thy wondrous love, that shall be sacred day, as signs that only understand. We own thy sovereign sway. O great Creator King, through thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts, that we may see thy face. And with the white robe thrown upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Bago po natin likumin ang ating mga isampung bahagi at mga handog, ay aking pong babasahin ang babasahin na isinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Corinto, talatang 6 hanggang 9. Dadapat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ng ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. At ipong likumin ng ating isampung bahagi at mga handog. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons of praise and boundless in your
shall worship Him. There shall be showers of blessings. Let's blow the gifts of hands of hope. Let's blow the work our hearts have planned. Our seed of faith, the wind of hope. The rest of God is in thy hand. Amen. Tayo po yumukod sa panalangin. O manaming banal na makapangyarihan sa lahat na nasa malangit. Narito po muli, Panginoon, aming ibinabalik ang aming mga ipisampung bahagi at mga handog na bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga ginawang biyaya sa amin sa buong Sanlinggo. Nawa po, Panginoon, ay itong basbasan para sa pagpapalago ng iyong ebanghelyo at lubos na makatulong na makilala ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Nawa po ito ay makaabot hanggang sa kasuluk-sulukan ng mundong ito, Panginoon, upang nang sa ganoy ang iyong ebanghelyo ay mangalat at ang aming iniintay na ikalawang pagparito ay nalalapit na. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang bawat aming pinagpapagalan, ang mga bawat tao na pinagiging daluyan ng iyong mga biyaya, Panginoon, ay amin silang idinadalangin, Panginoon, upang nang sa gayoy ang pag-ibig ay luhos na dumaloy sa bawat isa sa amin. Muli po, Panginoon, kami lubos nagpapasalamat sa pangalan po na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Para po sa ating pong opening song, awitin po natin sa page 127, 127, All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. The saints of his first chosen race, he ransom of the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial board to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his gate behold, join in the everlasting song, and crown him Lord of all. Join in the everlasting song, and crown him Lord of all.
Tayo po ay manatili na tumayo at aking pong babasahin ang ating pinakasintrong talata na ito ay masumpungan sa Daniel 6, ang talata ay 22. Kaya inyo pong buksan ang inyong mga Biblia at atin pong basahin at sundan ninyo ako mga kapatid sa pagbasa. Daniel 22, Daniel 6, talatang 22. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Tayo po'y magalang na maniglohod. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Fill me, hold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. O Diyos namin na nasa kataasan ng mga langit, amin pong itinataas ang inyo pong dakilang pangalan na gumawa sa langit at sa lupa. Narito ang inyong bayan, O Diyos. Tiklop tuhod na lumalapit sa inyo dahil ang amin pong pagpakumbaba ng aming mga sarili. Amin pong hiling, O Diyos, na inyo po kaming pananahanan ng inyong banal na Espiritu sa mga oras na ito. At patawarin kami sa aming mga kasalanan upang karapat-dapat kaming tumanggap sa mga katotohanan ng mga mensahe na amin pong pakinggan galing sa inyo pong lingkod na magdadala sa tinapay ng buhay, na ito po inyong ipinagkaloob ang mensahe sa kalagitnaan. Tulungan mo, Panginoon, ang inyo pong anak, si Brother Boyit, na sa kanya pong mensaheng amin pong mapakinggan. Sasaluhan namin ito, Panginoon, at amin po itong mapakinabangan na ikakalago ng aming pong mga pananampalataya. O Diyos, salamat din po ng marami sa inyo pong pagliligtas sa iba't ibang karanasan ng aming buhay sa buong isang linggo. At gayon din sa mga pagpapala na inyo pong mga pinagkakaloob sa bawat inyong mga anak. O Diyos, ang lahat ng ito ay amin pong ibinabalik sa inyo, ang lahat ng aming mapapuri at pasasalamat alang-alang sa dakila ng pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. And grant us thy peace.
katangos may bisang tunay, gaya ng tansong ahas sa ilan. May buhay para sa'yo, kung tumalang kay Kristo, kaya pagsikapan mo, tumingin sa Kalbaryo, kahit ganong daksa ng tukso, ay pananagumpayan mo. Kung titingin lamang kay Kristo, lakas at ligaya'y sa iyo. May buhay para sa iyo, kung tumanaw kay Kristo, kaya't pagsikapan mo, tumingin sa Kalbaryo, Oras siya ay titigan, pangako ng Diyos asahan, ang puso'y pananagumpayan ng sino magsusunod sa aral. May buhay para sa'yo, kung tumanaw kay Kristo, kaya't pagsikapan mo, tumingin sa Kalbaryo. Magandang umaga at happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat. God is good all the time. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa umagang ito na tayo muli ay nagkasama muli dito sa Rampano SDA Church. At salamat din ng marami sa instant na Rampano Quartet. At si Sir Chad ay nagplano rin siya magturo sa mga gustong sumali ng choir dito sa Rampano mga kapatid. So bigyan natin ng tayo mga kapatid na tayo ay sasali sa gawain bilang mang-aawit. Alam ko na ang bawat isa ay mayroong mga talento. Huwag nating itago yan. Kahit isa lang ang talento natin kay pwedeng bawiin ng Panginoon yan kung ipagdamot natin mga kapatid. At ang awit mga kapatid ay isa sa pinaka ginamit na gospel para po sa atin gagaya natin na tayo'y mangaral. Ang awit po ay isa sa pinaka-the best para sa akin. Di ba sa Bible, sino yung nakulong na inawitan lang nila at kusang nabuksan ang kulungan at ang kanilang mga tali sa kanilang kamay ay nakalag, nagkaroon ng lindol. Yung kanilang awit ay hindi iyon sintonado dahil kaya naglindol. Nag-awit sila, nag-worship sila kahit sa loob ng kulungan, pinupuri pa rin nila ang Panginoon, hindi sila tumigil. Kaya yung awit mga kapatid, kahit mag-isa lang tayo sa bahay, malungkot tayo, awit lang tayo ng awit. Kasi yun ang pinaka-the best na gamot para sa atin. Yung si Sila yun at saka si Paul, di ba? Yung nakulong sila. So tayo man na po mga kapatid ay panandaliang manalangin. Yumuko tayo. Ama naming nasa mga langit po kayo, Diyos na makapangyarihan.
at ng may-ari sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa, lalo tigit po sa aming buhay. Ako po, Panginoon, ay humingi sa inyo ng karagdagang kaalaman at itago niyo po ako sa inyong likuran na kayo po ang magsasalita at makita namin at marinig ang inyong mga banal na mga salita na aming mapapakinggan. Ang lahat ng ito ay magbibigay inspirasyon sa aming paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Ito ay aking inihiling at pinasalamatan ang pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, magtanong ako, sino po ngayon ang mayroong mga suliranin sa buhay? Yung mayroong mga problema. Ang inyo pong lingkod, ang problema ko ngayon mga kapatid ay kung gaano man kalaki ang height ko, siguro lumampas pa sa akin ang problemang dinadala-dala ko. Mga kapatid. Kala natin ang mga taong ating nakikita, ating mga kakilala, ating mga kaibigan, nakita natin sila ay masayahin, palangiti, pero deep inside din natin alam kung meron silang mga mabigat na mga problema na dinadala. Totoo po ba yun mga kapatid? Ikaw brother, nakaranas ka ba ng ganon? Na pag mayroong problema, yung bang mga taong marunong magdala ng problema na pag may problema, hindi binubunton sa iba, hindi binubunton sa pamilya, hindi nadadamay ang mga kaibigan, kundi nandoon pa rin, no? Magaling magdala ng problema. Si Sister Yoli, nakikita ko parang wala laging problema, no? Nakikita ko parang laging nakangiti. So, hanga rin ako sa mga ganyang klaseng tao na laging nakangiti. Akala natin walang problema. Pero hindi natin alam, may mga kanya-kanyang mga problema tayo mga kapatid. Di ba? Kahit sa loob ng tahanan o sa loob ng pamilya, kahit magkaisa tayo sa isang loob ng tahanan, ang anak, ina, tatay, mayroong mga problema yan. Isipin na lang natin, ang ating mga daliri, mga kapatid, ay hindi ito pantay-pantay. Ibig sabihin, ito si kalingkingan may problema, ito may problema, ito. 10 daliri ito. May kanya-kanya tayong mga suliranin, mga kapatid. Pero yung suliranin ba na yun, mga kapatid, ay isa ba sa magpapawala o magkakaroon ng dahilan para makalimutan natin ang source ng ating buhay at tagapagbigay ng solusyon, mga kapatid. So sa umagang ito ay dadalhin ko po kayo sa isang topic na pinamagatang tiwala sa gitna ng panganib. Tiwala sa gitna ng panganib. Sa Bible character, mga kapatid, sino po ang nakakaalam at alam ko, hindi ko na lang tanungin kung sinong nakakaalam dahil alam ko na tayong lahat ay nag-aaral o kayo lang kasi wala akong lesson. Yung ating lesson, mga kapatid, di ba, napakaganda. Pang-sermon po yan. Yung tungkol kay Moses. Si Moses po, hindi po siya pinanganak na hayahay o tawhay ang buhay. Si Moses ay pinanganak na nagkaroon doon sa, parang sabihin natin na wrong timing. Kasi pinanganak siya na ang hari, ang paraon ay nagbigay ng batas na kung sino ang manganak ng lalaki ay papatayin. Di ba? Kaya po si Moses ay lumaki sa ilog na palutang-lutang na nilagay sa basket. Madali po ba yun, mga kapatid? Ngayon, kahit makamuskitiro ka, kami nagmumuskitiro, may katol pa. Di ba? Pero yung Nile River, yung kung saan si Moses nagpalutang-lutang, nilagay sa basket ng kanyang ate na si Miriam. Hindi madali, mga kapatid, na siya ay lumaki. Dahil nagkataon na ang batas ng kanilang mga panggobyerno sa panahon na yon ay ipapatay ang mga sanggol na mga lalaki. Sa buhay po natin, mga kapatid, hindi madali bilang tayo ay mga Kristiyano. Maraming mga pagsubok na ating mararanasan, maraming anumang mga suliranin na ating mararanasan sa ating buhay, lalo na sa loob ng ating tahanan. Number 1 yan, mga kapatid. Sa loob lang mismo na ating tahanan. Si Moses po, mga kapatid,
pinanganak na mahirap din, hindi kagaya sa atin na magsalita na matuwid, siya ay umid at utal-utal na magsalita. Pero bakit siya ang pinili ng Panginoon? Siya ang nagiging pinili ng Panginoon para iligtas ang mga taong mga Israelites mula sa Ehipto. At alam niyo po mga kapatid kung ano ang pinaka dahilan kung bakit sila iligtas mula sa Egypt patungo sa lupang pangako. Sino pong nakakaalam? Bakit? Ano ang pinakapunto talaga na gusto ng Diyos na sila ay iahon mula sa Ehipto? Dahil po, hindi na sila makapagsamba sa araw ng Sabat. Dahil sa lupang pangako doon na pinangako ng Diyos, sila po ay makapagpuri ng Panginoon sa araw ng Sabat. Kaya po ang topic kagabi ni Pastor Bal patungkol po sa Sabat, napakahalaga po ang araw talaga ng Sabat mga kapatid. Kaya kung meron man tayo mga problema mga kapatid, iwaksi muna natin ngayong araw na ito. I-focus natin muna sa Panginoon ang papuri sa Kanya mga kapatid. Sino pa po mga kapatid ang naka-record sa Biblia na siya po ay pinili rin ng Panginoon na manguna? Si Joseph, di ba? Pinadala rin sa Egypt. Si Joseph mga kapatid. At hindi lang ito yung mga tao na ito na pinili ng Diyos ng mga ordinaryo, kundi sila po ay matataas talaga ang kanilang mga tungkulin. Kaya po, ang akin pong napili talaga sa umagang ito na dadalhin sa inyo na nasa Bible character ay si Daniel. Si Daniel mga kapatid, alam ko at alam nyo, karamihan sa atin ay alam ang history ni Daniel. Si Daniel ay mayroong 3 kaibigan. Ang kanyang kaibigan na si Ananias, si Misael, at saka si Azarias. Noong sila po ay nabihag sa Babylonia at dinala doon na mula sa Huda, pinalitan ang kanilang mga pangalan, silang 4. Sino pong nakakaalam na ang kanilang pangalan ay binago mga kapatid? Bukod lang kay Brother John, kay Bro Ronnie, kay Sir Chad. Sino pong nakakaalam mga kapatid? Ano ang nagiging pangalan nila doon sa Babylonia? Si Ananias mga kapatid ay nagiging si Shadrach. Si Misael ay nagiging si Misak. At si Azarias ay nagiging si Abednego. At si Daniel naman ay nagiging si Belteshazzar. Binago mga kapatid. Pero kahit binago ang kanilang mga pangalan doon sa lugar kung saan sila nabihag mga kapatid, kung ano ang kanilang nakasanayan mula maliit pa hanggang nailipat sila doon, ganon at ganon pa rin sila mga kapatid ang kanilang ugali. Hindi nawala sa kanila ang kanilang ugaling mapanalanginin. At ang kanilang pananampalataya, mas lalo nilang hinigpitan at lalo silang pinatitibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Sa 3, ito ay paghingan ko lang mga kapatid, ang 3 kaibigan ni Daniel na si Shadrach, Meshach at Abednego ay nakaranas ng matinding pagsubok. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya na hindi sila sumunod sa batas ng hari na pagtumugtog na ang mga tumunog na ang mga plauta, anumang mga instrumento na dapat pagtunog noon sila ay lumuhod at yumuko doon sa kanilang pinatayo na rebulto. Yun ang naging dahilan kung bakit sila hinagis doon sa nagniningas na apoy na tinatawag na hurno, mga kapatid. At alam niyo po kung anong nangyari doon? Yung mga taong nagbuhat sa kanila para ihagis sila doon sa nagliliyab na apoy, yun pa yung unang namatay. Ano yun? Magic? Yung nagbuhat sa kanila para ihagis sila doon, yun ang unang namatay. Pero silang 3 na hinagis, nandoon sa gitna, naglakad-lakad. At hindi lang sila 3 mga kapatid, nagiging 4 pa sila.
Nandoon ba yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid? Yes, nandoon. Na kahit pala sa bingit ng kamatayan, mga kapatid, tayo, walang imposible na ang Diyos, kung atin siyang ipaglaban, kaya niya tayong dipinsahan, mga kapatid. Kaya niya tayong ipaglaban, mga kapatid, kahit tayo ay nasa bingit ng kamatayan. At anong sinabi ni King Nebuchadnezzar sa time na yun, mga kapatid? Nakita niyo ba ang 3 tao na yon na hinagis? Di ba 3 lang sila? O bakit naging 4 na lang? O bakit naging 4 na sila? At na-realize ni Nebuchadnezzar na ang isang tao na pang-4 ay parang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, nandoon pa rin sa puso ni King Nebuchadnezzar ang tunay na Panginoon na nasa langit. Pinalabas niya doon yung 3, at nung lumabas, ni kahit amoy na usok o sunog man ng kanyang katawan, mga kapatid, wala. Wala talaga. Ngayon nga, mga kapatid, pag may sunog, maglapit ka lang. Takot ka na kasi yung sobrang init. Pero sila, 7 times. Kung gaano kainit ang horno na yon, sa sobrang galit ng hari, 7 dinubli ang init, mga kapatid. 7 times. Hindi man lang sila nangamoy sunog, mga kapatid. Pag ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, ay kanyang iabot sa atin o ipadala sa atin ang kanyang banal na espiritu, walang imposible, mga kapatid, mangyayari sa atin. Dito sa binasa po ng ating kapatid na si Brad Ronnie, sa Daniel 6:22, ito po ay iba naman ang nangyayari kay Daniel doon sa 3 niyang kaibigan. Nung binasa ko ito, mga kapatid, hinanap ko si Daniel sa 4 silang magkaibigan dahil si Daniel hindi kasama hinagis doon sa horno o nagliliyab na apoy. Sabi ko, saan kaya si Daniel? Pero kung basahin natin isa-isa, mga kapatid, mula Daniel 1 hanggang 6, meron din pala kay Daniel, mga kapatid. Kaya ito yung napili ko na key-text at dadalhin na pag-aralan natin sa umagang ito, mga kapatid, dahil alam ko na ang bawat isa sa atin, kahit mag-asawa, kahit anak, mag-ina, mag-ama, may mga kanyang-kanyang mga suliranin. Na ang akala natin ng problema na yon, wala nang solusyon. Ang problema na yon, para bang sinusulo na lang natin at di natin maalala na may Diyos pala na tagapagligtas sa atin. Si Daniel, mga kapatid, wala ring halos pagkakaiba doon sa nangyari sa kanyang buhay sa time po ni King Dario. Na si King Dario, napakabait man din sana na hari. Ang problema, ang kanya mga sultan, alam nyo yung mga sultan, yung mga tauhan. Dahil si Daniel, isang bihag na mula sa Huda, pero siya pa yung pinakamataas na pinagkakatiwalaan. Di ba? Siya pa yung pinakamataas. Kaya yung tinatawag na inggit, mga kapatid, na inggit sa kanya. Hinahanapan nila ng butas o hinahanapan nila ng mali si Daniel, pero wala silang nakita. Ano kayang gagawin natin nito para mapatalsik natin itong tao na ito? Hinahanapan nila ng paraan talaga, mga kapatid, si Daniel. Paano nila masira? Kaya naalala nila, nag-ipon-ipon sila, na ano kaya kung sabihin natin sa hari na gagawa tayo ng, di ba may batas na walang ibang sasambahin, kundi yung, kuan lang talaga, yung hari lang at saka yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Na kung mayroong magsimba sa kanyang Diyos din, ay paparusahan. Sa time na yon ni Daniel, mga kapatid, balikan ko yung 3 sandali, yung sa time ng 3 niyang kaibigan, kung lalapastanganin ang batas ng hari, ay doon sa horno na apoy. Pero sa time ni Dario, sa kay Daniel na, doon na ihulog sa yungib ng mga leon. Kaya po, mga kapatid, ginawaan nila ng batas na kung sino man ang di susunod o yuyuko ay hagis
doon sa lion's den o yungib ng mga leon. Kaya sa madaling kwento mga kapatid, kinausap nila ang hari na wala, di ba, walang ibang dapat sambahin. Ikaw lang. At pumayag ang hari at ginawaan ng batas at pinasilyuhan sa hari na kung sino man ang lalabag nito ay maaring ihagis doon sa yungib ng mga leon. Hindi alam ng hari na binitag lang din pala siya o ginamit lang din siya ng kanyang mga tauhan dahil may personal interest, mga kapatid. Kaya nung nangyari yun, mga kapatid, ay sinilyuhan ng hari at nung nalaman ni Daniel, huling nalaman ni Daniel, na ang batas na yun ay tinatakan ng hari. Kaya umakyat agad si Daniel sa kanyang bahay at nakasanayan ni Daniel na 3 times siya mananalangin sa isang araw. Tayo ba mga kapatid, nagawa po ba natin yan? Na 3 beses tayo manalangin sa isang araw? Ha? Ako, inaamin ko mga kapatid. Minsan nga sa umaga mag-worship, hindi pa magawa. O bakit ko i-deny? Totoo yan mga kapatid. Kahit sa pag-worship sa umaga, o minsan sa gabi, dahil sobrang pagod, memory verse na lang. No? Sobrang pagod. O sa sobrang stress o sa maraming iniisip, pagising sa umaga, hindi na maka-worship. Mabuti pa ang cellphone, pagising sa umaga, nadadampot. Ano kayang message ni Juan? Ano kayang chat ni Palalab? Ano ang chat kaya ni Sweetheart? Pero ang panalangin o pasasalamat sa Panginoon, hindi na naalala mga kapatid. Pero si Daniel mga kapatid, kahit hindi pa siya nakaranas ng mga pagsubok sa kanyang buhay, talagang nakasanayan niya na 3 times siyang nananalangin sa isang araw. Umakyat siya sa taas ng kanyang bahay at binuksan niya ang bintana. At nung binuksan niya ang bintana, siya ay lumuhod, nanalangin sa Panginoon. At yung kanyang mga kasamahan, mga tauhan ng hari, yung mga sip-sip ay nandoon. Tinitingnan siya, ayan na, nanalangin na siya. Meron na tayong i-report sa hari. At nung nangyari nga yun mga kapatid, na sila ay nakakuha na ng ebidensya mula kay Daniel, ni-report nila kaagad sa hari. Alam niyo po kung ano ang nangyari nung ni-report nila sa hari na si King Dario? Natuwa ba si King Dario mga kapatid? Natuwa ba siya? Hindi. Hindi siya natuwa. Nalungkot siya dahil si Daniel ay matalik niyang kaibigan at siya lang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Gusto niyang iligtas si Daniel pero hindi niya na magawa. Inanapan niya ng paraan hanggang sa palubog na ang araw. Pumunta na yung mga kasamahan niya, mga opisyalis, at sinabihan si King Dario na mahal na hari, alalahanin mo na walang sino mang makakasira sa batas na kung gaano pa man ito'y inyong sinilyuhan. Ta niyo mga kapatid. At nung nangyari nga na si Daniel ay ihulog na doon sa yungib ng mga leon, anong sinabi ni King Dario sa kanya? May sinabi si King Dario. Anong sinabi sa kanya mga kapatid? Sana iligtas ka ng iyong Panginoon, Daniel. Nung binasa ko to mga kapatid, parang napatulo rin ang luha ko dahil meron bang mga time, di ba minsan sa ating mga kaibigan, na gustuhin man natin sa hindi na yan ay mangyari sa kanya, talagang wala kang magagawa. Kaya sabihin na lang natin, ang Panginoon na ang bahala sa iyo. Panginoon na ang nakakaalam kung ano ang solusyon ng problema mo. Panginoon na ang nakakaalam kung sino dapat ang mananaig sa atin. Hindi rin natuwa pala ang hari mga kapatid. Di ba, merong iba na pag ang ating kapatid ay nakita nating nahirapan, nakita natin na siya ay lugmok sa kahirapan, sabihin man natin, Miris,
Gaba na yan sa kanya. Pero ang hari, mga kapatid, kahit mataas ang kaniyang siya ay hari, sinabi niya kay Daniel, Daniel, sana iligtas ka ng iyong Panginoon. Kaya nung hinulog si Daniel na mga kapatid, doon sa yungib ng mga leon, kinain ba si Daniel, mga kapatid? Ha? Kinain siya? Hindi. Hindi. Kung basahin natin ang Daniel 6 verse 22, sinabi dito, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Tama yung mga kapatid. Kahit pala tayo ay hindi man tayo kagaya rin talagang literal kay Daniel na hinulog sa yungib ng mga leon. Yung bang minsan ay 50-50 na nasa hospital, pag hindi pa rin talaga plano ng Diyos na ikaw ay kunin, mga kapatid, mayroon siyang gamiting tao o yung kanyang banal na espiritu na upang gamutin tayo at pabalik sa atin ang ating kalusugan, mga kapatid. Kasi wala pa doon si Mr. Kamatayan na darating sa buhay natin. Kaya po, ang sabi niya dito, hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan. Na-realize ko sa aking sarili, mga kapatid, ilang beses na akong nadisgrasya sa na-experience ko sa aking buhay. Ilang beses na akong na-experiencehan na muntik-muntikan na talaga ako mamatay. Yung nadisgrasya sa motor, nung binata pa ako, nabanggaan ng jeep sa Nueva Ecija, nagising ako doon na sa emergency room. Na-realize ko na iniingatan pa rin ako ng Panginoon. Kahit makasalanan ako, iniingatan pa rin ako ng Panginoon. Nakaranas ba kayo ng ganyan, mga kapatid? Na ikaw at ako, tayong lahat, tayo lang ang nakakaalam sa isa't isa natin kung ano ang ating nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero bakit iniligtas pa rin tayo ng Panginoon? Mga kapatid, kung tayo nga ay makasalanan, how much more pa si Daniel na walang kasalanan na hindi siya iligtas ng Panginoon? Wala siyang kasalanan, mga kapatid. Iniligtas siya ng Panginoon. Kaya si King Dario, mga kapatid, puyat din siya. Hindi siya nakatulog sa time na yun. Lagi siya nag-iisip kung ano nang nangyari kay Daniel. Kaya noong kinaumagahan na, maaga siyang pumunta doon sa butas, doon sa yungib ng mga leon. Ang sinabi niya, tinawag niya doon, Daniel, buhay ka pa ba? Niligtas ka ba ng iyong Panginoon? Anong nangyari, mga kapatid? May narinig ba siyang response mula sa ilalim ng yungib ng mga leon? Meron. Ito na nga ang sagot ni Daniel. Daniel 6 verse 22. Ano ang nagpapatunay doon, mga kapatid? Nagpapatunay na ang tao kapag tayo ay naging matuwid at tayo ay walang kasalanan, ora-orada iligtas tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kung si Brother Boyet ay taong makasalanan na iniligtas ng Panginoon sa anumang kapahamakan, ganon din si Daniel, mga kapatid, na walang kasalanan. Ano pa kaya siya? Akala kasi natin, mga kapatid, ang mga taong nakakaranas ng mga suliranin o nakakaranas ng mabigat na mga problema, yung tao lang mga makasalanan. Si Job. Meron bang kasalanan si Job? Sinabi nga ng Biblia, si Job na lang ang nakita na matuwid ng Panginoon. Pero bakit anong nangyari kay Job? Namatay ang kanyang lahat ng mga hayop, lahat ng mga ari-arian nawawala. Hindi lang yun. Pati ang kanyang mga mahal sa buhay nawala. Pero matuwid si Job. Di ba? At hindi lang nawala ang kanyang mga ari-arian o mga mahal sa buhay, kundi mismo na ang kanyang buhay, pinupuntirya ni Satanas. Nagkaroon siya ng malaking mga sugat sa kanyang katawan.
At sinabi ng kanyang asawa, nasaan na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Patuloy ka ba sa iyong pananampalataya? Anong sabi ni Job, mga kapatid? Marunong ka lang bang tumanggap sa mabuti, sa masama hindi? Ganun ng mga klaseng tao, mga kapatid. Pero ang inyong lingkod minsan ay nakakaranas ng pag-discourage, mga kapatid. Pero malamang talaga, pag meron tayo nagbabasa ng Biblia, dahil ito po, mga kapatid, ito yung isang number 1 na nagpapalakas buhay natin. Walang kaibigan, walang sino man na mga kakilala natin, meron man sila mga payo, meron mga advice, pero minsan pwede nating ipalampas sa kabilang tainga, ipawalang puso natin. Pero pag ang Biblia, basahin natin, mga kapatid, napakatigas na ng puso mo kung hindi ka pa rin matablan. Mga kapatid, sa buhay natin, ang yungib o lions din, ito po yung tinatawag na matitinding mga pagsubok na minsan ay nagbabadya o nagbabanta na wakasan ang ating buhay, gaya ni Daniel. Si Daniel ay seryoso at tapat naglilingkod sa Panginoon. Mataas man ang kanyang posisyon, pero hindi nawala ang kanyang nakaugalian na siya ay taong mapanalanginin at hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw at kung ako si Daniel at tayong lahat ay magiging Daniel, pasalamatan natin, mga kapatid, dahil ang Diyos ay patuloy na namalagi sa buhay natin. Kung meron man tayong mga pagsubok, huwag nating gawing hadlang, huwag nating gawing naging dahilan para mailayo natin ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Ang pagkamapanalangin ni Daniel, mga kapatid, ay ginawaan nila ng batas para masira ang buhay ni Daniel. Ginawa nila ng batas ng kanyang mga kasamahan. Ganon din tayo sa ating paglingkod sa ating Panginoon. Maaring ang ating kapatid, maaari sa loob ng ating pamilya, ay gamitin ni Satanas para magiging hadlang sa ating paglilingkod. Nakakalungkot nga, mga kapatid, sa aking na-experiensyahan ngayong linggo na ito. Dahil meron akong dinadala na isang kaluluwa, ini-invite gabi-gabi dyan sa Crusade ni Pastor Val. Nag-usap na kami, ang sabi niya, sige, ituloy-tuloy ko ito kasi at least naunahan na ako nakaraan para sa Sabado magpabinyag ako. Yun talaga sabi niya, mga kapatid. Kasi hindi naman din ako kumakain na ng mga karumal-dumal. Dinadala ko siya, mga kapatid. 2 gabi lang ngayon, Merkules, Huwebes, di ako naka-attend kasi siya, mga kapatid, ay binawalan din na mag-attend ng kanyang among babae. Nakakalungkot na tayo ang mas nakakaalam sa katotohanan, tayo pa ang magiging hadlang sa hindi pa nakakaalam sa katotohanan, mga kapatid. Sabi ko nga sa kanya, ipagpatuloy mo yan, te. Sabi niya, di ba kasamahan nyo rin yan Adventist? Nakakahiya, mga kapatid. Sabi niya sa akin, sa halip na siya ang magtulak sa akin na makinig, siya ang magpigil sa akin. Kaya po, mga kapatid, nalungkot ako, mga kapatid. Sabi ko, te, tao lang din yan. Tao lang din yan. Sabi ko sa kanya. Nakita ni Satanas na ikaw ay patuloy na nakikinig sa kanyang salita. Kaya wala ring ibang gamitin si Satanas, yun lang ding nasa loob na. Kaya po, mga kapatid, ingat po tayo. Kasi kahit dito na tayo sa loob, gaya pa rin ng palayan, na nandun na tayo sa bilao, pero pagtahip, na isama pa rin sa ipa, paglipad. Hindi sana hindi ako yun. Hindi ako si Brother Boyet ang isang butil na sumama sa ipa na nalipad. Nakakalungkot, mga kapatid, na sa halip, turuan, i-encourage na makinig, pero siya pa ang pumigil. Kaya umuwi ng babuyan. Umuwi ng babuyan. Tinawagan ko kahapon dahil gusto ko sanang dadalhin. Nandun pala umuwi. Sabi niya, next time na lang. Marami pang pagkakataon. Sabi ko, sayang. Isda na sana yun, nalambat. Nabutas pa yung pukot.
So, ganun mga kapatid, no, may mga pagkakataon na wag nating isisi sa lahat na mga, ito ay diretsuhan mga kapatid. Wag nating isisi minsan sa mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan o hindi tinanggap si Kristo na sila ay pwede nating tuldukan na sila ay wala ng panahon yan, wala ng kaligtasan. Dahil minsan, isipin din natin ng ating sarili na tayo pala ay nagiging sanhi. O tayo ay nagiging katisuran o tayo ay nagiging dahilan kung bakit sila hindi natuloy na tanggapin ang katotohanan. Mga kapatid. Wag nating isipin na tayo ay 70 Adventist, nandito na tayo sa loob. Tayo po ay ligtas na. Siya, bahala na siya. Alam niya na ang katotohanan. Dahil tayo mga kapatid, ang ating pagsamba, pasasalamat ito at pagtitrain sa atin dahil doon sa langit, magsimba pa rin tayo. Kung example, si Brother Boyet, kung halimbawa masaag dito sa langit, magsimba pa rin tayo doon. Minsan mga kapatid, nakakalungkot na ang sinabi sa Biblia, let your light to shine. Pero ang liwanag na dinadala mga kapatid, flashlight, hindi pala Petromax. Bakit? Yun ang ginamit ko na ilustrasyon mga kapatid. Yung flashlight kasi at Petromax mga kapatid, malaking pagkakaiba. Pag flashlight ang dala mo, makasama ka, wala naman sigurong magdala ng flashlight na mauna na maglakad ka, ikaw nauna, mag-flashlight ka doon sa nahuli. Siyempre, ikaw yung nauna, ikaw yung mag-flashlight doon sa harap. So, ang flashlight, yung mga kasama mo hindi nabigyan ng liwanag. Ikaw ang nag-control ng liwanag sa daan, kaya ikaw ang nagdala ng liwanag. Pero ang Petromax mga kapatid, pag yan ay paliwanagin, lahat ay makikita mga kapatid. Lahat makakita. Ang ibig ko pong sabihin na ang liwanag na ating dinadala, sana hindi kagaya sa flashlight. Na minsan tayo'y makasarili. Minsan, gawin natin na diktador sa ating buhay ang ating mensahe na ating dinadala mga kapatid sa labas. Yung flashlight, pagdidikta yun na kung saan ako, sunod kayo dahil ako ang dala ng liwanag. Di ba mga kapatid? Pero pag Petromax, kita po ng lahat yan. Bahala ka na kung doon ka dadaan sa kaliwa, o sa kanan, o dito sa kaliwa. May tamang daan naman dito, makikita naman. Di ba mga kapatid? So, si Daniel mga kapatid ay isa sa aking hinahangaan na ginamit ng Diyos na magbibigay liwanag sa mga tao doon sa Babylonia na siya po ay naninindigan sa kanyang pananampalataya na kahit sa bingit ng kamatayan, siya ay hindi bumitaw mga kapatid. Merong 3 bago ako po mga kapatid na puntos na ating matutunan. Una, pananampalataya ni Daniel sa gitna ng panganib. Kung basahin natin ang Daniel 6 verse 10 to 11, yun po mga kapatid. At yung pangalawa, kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Yun na po yung ating kitik sa Daniel 6 verse 22. At ang pangatlo, paglapit sa Diyos ng may buong tiwala. Kung basahin natin ang Hebreo 10 verse 22, ang sinabi po dito mga kapatid, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and on our bodies washed with pure water. Ang sabi sa Tagalog, tayo'y magsilapit na may tapat na puso na lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Sino ba yung tubig mga kapatid? Nagsisimbolo sa tubig. Kung tayo man noon ay isa sa hindi natin nakilala ang Panginoon at tayo nilubog sa tubig at binago na ang ating buhay. Kung tayo man ay nagiging si Jacob, ngayon po ay nagiging Israel na tayo mga kapatid.
Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi ito, ang sabi na, hindi ito ang ihawak natin, mga kapatid. Ang buhay natin ay hindi tayo ang may kontrol. Maaring ngayon, mamaya, bukas, sunod buwan, basta hindi natin hawak, mga kapatid. Kaya panatilihin natin na kagaya ni Daniel, na tayo'y lubos na mapanalanginin at lubos nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Na kahit anumang pagsubok, anumang mga suliranin natin maranasan sa ating buhay, ay huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Maaring ang inyong lingkod ay gamitin din ng dyablo, maari si kapatid ay gamitin rin ng dyablo para po tayo ay sirain at magkawatak-watak tayo, mga kapatid, sa loob ng iglesia. At ang atin pong mga relasyon sa isa't isa ay wala na, mga kapatid, sira na, pati ang relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, alam ko na ako'y tao rin makasalanan. Ako'y tao rin hindi perpekto. Pero ang Panginoon, siya pong tutulong at ang kanyang banal na espiritu ay siya pong maghugas o mag-purify sa bawat isa sa ating buhay kung saan man tayo nailagay, mga kapatid. Kaya ikaw at ako, tayong lahat, ay sama-sama na maglingkod sa Panginoon at panatilihin nating maging tapat at panatilihin nating mapanalanginin hanggang sa kanyang muling pagdating. Tayong lahat ay sama-sama makarating sa langit na bayan na kanyang ipinaghanda sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at happy Sabat po sa lahat. Para po sa ating pong pagtatapos sa ating pong serbisyo, tayo po tumayo lahat at awitin po natin para po sa ating closing song sa my page 341, 341, The Lord is my light. By day and by night He leads me alone. He's my light, the Lord is my strength. I know in His might I'll conquer the land. My weakness and mercy covers with power, and walking by faith He upholds me each hour. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. He's my light,
my Redeemer, my Savior and King. The Lord is my light, my joy and my song, by day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song, by day and by night He leads me along. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe na mula po sa inyo na amin pong napakinggan. Sa mensahe mula sa banal na kasulatan at mensahe mula sa mga awitin, mula umaga, kanina umaga at hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Nawa ito ay magbibigay ng kalakasan sa amin at sa aming pagkaing espiritual, Panginoon. Ito po ay aming pinasalamatan ang lahat ng ito, na ito po ay aming malasap hanggang sa inyong muling pagdating, Panginoon, na hindi ito mawala sa amin. Ito ay aking inihiling at pinasalamatan ang pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan sa pagligtas. Amen. Soon Jesus will return. Amen. Hello. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take His children home. Are you glad to take others? Jesus loved, Jesus saved. Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hope fast till the end. Till we see our Savior come again. Ayan, hanggang sa muli, hanggang sa ulitin po mga kapatid, happy Sabbath.